at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. And top for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. February 18, 2026 na po tayo ngayon, Miyerkules. Sa ulo ng ating mga balita, trimester system patuloy pa rin pinag-aaralan ng Department of Education. Pwersa ng gobyerno, bigong maaresto si Atong Ang sa serye ng raid sa 10 target sites. Ramadan, opisyal nang magsisimula bukas matapos hindi magpakita ng ang buwan kagabi. Ayon naman sa Bangsamoro Darul Ifta. 40 importers, customs brokers, kinasuhan ng Bureau of Customs. Rosales, Pangasinan, Vice Mayor, nagpasaklolo na sa Comelec. Pamangkin ng alkalde ng isang bayan sa Maguindanao, patay sa ambush. Isa naman ang sugatan. Magandang panahon nasahan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Ash Wednesday. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita. Asahan ang generally fair weather sa malaking bahagi ng bansa ngayong Ash Wednesday dahil walang anumang sama ng panahon o low pressure area na namomonitor ang Pag-asa. Ayon kay Veronica Torres ng Pag-asa, ang mga umiiral na weather system ang patuloy na makaka-impluensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Torres na ang northeast monsoon o amihan makaka-apekto sa extreme northern Luzon, easterlies naman ang makaka-apekto sa lalabing bahagi ng Pilipinas. Sa kabuuan, sinabi ni Torres, magandang panahon ay iiral sa malaking bahagi ng bansa, maliban sa paminsan-minsang pag-uulap ng papawirin at mga pag-ambon, lalong-lako na sa dakong hapon o gabi. Pumalo na sa 62 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa paglubog ng MV Trista Karsten 3 sa katubigang sagop ng Basilan. Ito'y makaraang ma-retrieve ng mga otoridad ang 4 pang bangkay, kung saan 2 rito ay babae, 2 naman ang lalaki sa bahagi ng Balok-Balok Island. Pagtitiyak ng otoridad, agad silang maglalabas ng updates na sandaling ma-verify ang pagkakakilanlan ng mga na-recover na bangkay. Sa ngayon, nananatiling nakatutok ang Philippine Coast Guard sa isinasagawang operasyon sa pagtuntun sa iba pang nawawalang mga biktima. Nananawagan naman ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga tiwaling politiko na mag-ayuno, tumigil sa pagnanakaw ng pondo. Teka muna, excuse lamang po sa CBCP. Hindi lamang ho mga politiko ang mga tiwali at nagnanakaw. Yung iba hindi naman ho politiko pero nasa gobyerno. Ang mensahe ng CBCP ay sa harap ng pagsisimula ng Kwaresma ngayong Ash Wednesday. Ayon kay Father Jerome Ceciliano, Executive Secretary ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, ang Kwaresma ay pagkakataon para sa mga politiko na talikuran ang maling gawain, magsimula ng pag-ayuno, umiwas sa kasalanan at pagbibigay ng limos. Paliwanagin niya, ang Kwaresma ay paalala na ang buhay ay hindi permanente at ang mensahe ng Biblia ay mula sa alabok. Ikaw ay sa alabok din babalik. At ito ay panawagan ng pagsisisi at pagbabago. Sinabi pa ni Father Ceciliano, mahalaga ang accountability at ang pinakamalaking pananagutan ng tao ay kapag humarap na ito sa Diyos. Anya, mas mabuting mag-ayuno ang mga politiko sa pagnanakaw at korupsyon, hindi lamang sa loob ng 40 araw ng Kwaresma, kundi maging sa panghabang buhay na pagbabago.
Magandang umaga, Pilipinas! Magsisimula ang Ramadan bukas sa halip na ngayong araw ng Miyerkules. Ito ang inanunsyo ng National Muslim Commission on Filipinos matapos na hindi masilayan ang buwan sa isinagawang moon sighting activity kagabi. Base kasi sa tradisyon at katuruan ng Islam, mahalaga ang aktual na pagpapakita ng buwan bilang batayan ng pagsisimula ng pag-aayuno. Assalamualaikum sa ating mga kababayang kapatid natin Muslim. Sa iba't ibang panig ng mundo, nakatakdang lumagda sa isang kasunduan ang Presidential Task Force on Media Security at ang National Bureau of Investigation ngayong araw, February 19. Gaganapin ito mamayang alas 10 ng umaga sa NBI Philinvest Cyber Zone sa Pasay City. Lain ng naturang kasunduan na palakasin ang kooperasyon sa pagsusulong at pagprotekta sa mga media worker, partikular na sa freedom of expression at press freedom. Inaasahan dadalo sa naturang MOA signing si Undersecretary Jose Torres Jr. at mga opisyal ng National Bureau of Investigation sa pangungunan ni Direktor Angelito Magno. Nasa 40 importers at mga licensed customs brokers naman ang kinasuhan ng kriminal ng Bureau of Customs sa Department of Justice. Bahagi ito ng pinaigting na kampanya laban sa smuggling. Sinabi ni Customs Commissioner Adiero Pumaseno, 14 na kasong kriminal ang naisampa nila laban sa mga importer at broker dahil sa paglabag sa Republic Act 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act simula pa noong July 2025. Ang mga kasong isinampa sa DOJ ay kinasasangkutan ng unlawful information activities o unlawful importation activities, kabilang ang technical smuggling, maling deklarasyon at undervaluation ng mga goods upang maiwasan ang tamang pagbabayan ng duties at taxes sa pamahalaan. Tiniyak ni Pumaseno na mananatili ang pinalakas nilang kampanya laban sa smuggling upang matiyak na ang mga lumalabag ay maharap sa kasong administratibo at kriminal para maprotektahan ang legal na kalakalan. 12 minuto na makalipas ang alas 4, nakatakdang muling ipa-auction ang 7 pang mamahaling sasakyan ng mag-asawang kontraktor na si Sara at Curly Discaya sa February 25, next week po yan. Ayon sa Bureau of Customs, kabilang sa muling isasailalim sa auction ang kanilang mga sasakyang Lincoln Navigator, GMC Yukon Denali, Cadillac Escalade, Maserati Levante Modena, GMC Yukon XL Denali, Cadillac Escalade ESB at Bentley Bentayga. Ito ang ika-4 na beses ng pagsama ng Bureau of Customs sa auction ng mga nabanggit na sasakyan ng mag-asawang Diskaya. Bukod dito, 5 pang luxury vehicles na ang kasama rin sa auction, kabilang dito isang Ferrari. Oray, baka gusto mong bumili ng Ferrari. SF90 Estradale Mansory, Rolls-Royce Phantom, Mercedes-Benz G650 B12 Biturbo, BMW XM at Lexus LX 570. Patuloy namang hinihikayat ng BONC ang mga interesadong bidder na makibahagi sa naturang public auction sa itinakdang petsa. Magandang umaga, Pilipinas! Patay ang pamangkin ng isang mayor habang sugatan naman ang kapatid nito matapos silang tambangan ng armadong grupo sa Dato Unsay, Maguindanao del Sur. Kinilala ang biktima na si Dato Gara Ampatuan, pamangkin ni Mayor Mitra Ampatuan. Sugatan din ang busong kapatid ng mayor na si Dato Mama Ampatuan na agad na isinugod sa ospital. Sa ulat, galing sa Cotabato City ang mga biktima, pauwi na sana sa bayan ng Sharif Agwak nang sila'y pagbabarilin ng mga armadong kalalakihan. May video tayo dito galing sa radyo natin. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang pananambang. Niling naman ang Vice Alcalde ng Rosales, Pangasinan ang tulong ng Commission on Elections matapos ipawalang bisa ng Regional Trial Court ang kanilang panalo noong nakalipas na May 2025 elections. Ipinaabot ni Vice Mayor John Isaac Co ang mensahe para tutulan ang desisyon ng RTC Branch 53 na ibigay ang panalo sa kanyang katunggalin na si Susan Casareno. Ito'y kahit na lumabas sa opisyal na resulta ng automated counting machine na si Co ang nagawagi sa pamamagitan ng 20,201 votes kontra sa 18,993 votes ng kanyang kalaban. Sa kabila nito, kinatigan ng hukuman ang manual recount na nagpapakitang nakakuha ang Vice Mayor ng 18,730 votes.
habang 20,705 naman ang kay Casareno. Sa desisyong inilabas noong November 2025, kinikwestiyon ng RTC ang accuracy ng automated counting machines na lumano sa pagkakaiba ng machine-generated na election returns at aktual na mga balota. Kaya pa man binigyan diin ko na ang naturang ruling ay salungat sa deklarasyon ni COMELEC Chairman George Garcia na halos 100% ang accuracy rate ng 2025 automated elections. Handa ang vice-alcalde ng Rosales, Pangasinan na magsumite ng katibayan na magpapatunay na nagkaroon ng kahinahinalang insidente tulad ng ballot switching para paboran ang kanyang katunggali. Haharapin sa National Bureau of Investigation ang social media personality na si Cian Garza at iba pang personalidad na inireklamo ng cyber libel ng beauty queen na si Michelle D. Ayon kay NBI Acting Director Dito Magno, bahagi ito ng proseso upang maipaliwanag ng mga respondents ang kanilang panig. Kung wala niya sa bansa si Garza, ay maaari naman itong magpadala ng statement sa Bureau o National Bureau of Investigation sa pamamagitan ng ibahanda ng Pilipinas sa bansang kanyang kinaroroonan. Pagtititi Magno, susuriin nilang maigi ang online post ng mga kinasuhang individual laban kay D para ma-evaluate ang authenticity ng mga ito. I-authenticate and preservation ang mangyayari doon sa mga post, doon sa mga articles na lumabas sa social media. Binibigyan natin ng both sides to present their side. Kung wala siya, it could be pwede siya magpadala ng statement using our embassies abroad. Muli, nananawagan ng Philippine Amusement and Gaming Corporation sa lahat ng mga photography enthusiasts. Tatanggap na ho sila ng entries para sa 2026 Pagcor Photo Contest. Ang tema ho ng photography contest ngayong taon ay Kids at Play. Layong ipakita ang mga simpleng tagpo na sumasailalim sa pagiging masayahin ng mga bata at mga asal, magagandang asal na kanilang natutunan sa simpleng paglalaro. Kasi kung bata pa, mandaraya na darating ang panahon at nagpolitiko yan, mandadaya lang din yan. Bukas ang patimpalak sa lahat ng mga Pinoy photographers, mga amateur at mga professional na edad 16 years old pataas. Ay kay Chairman at Chief Executive Officer Al Tenco ng Pagcor, ang andang paligsahan na mapanatili ang matagpo na nagpapakita kung paano nakatutulong ang laro at libangan sa paghubog ng karakter at pangarap ng paslit. Ay kay Chairman Tenco, sa paglalaro nagsisimula ang pangarap. Sa paglalaro na huhubog ang kanilang kinabukasan. May 3 kategorya po na pwede niyong salihan Yung conventional, mobile at drone category. Ang conventional category po ay yung mga gumagamit ng digital camera, single lens reflex at saka mga mirrorless compact point and shoot bridge at rugged models. Sa mobile category naman, yung mga smartphone ho ninyo, mga tablets, at mga 360 camera. At dun sa drone category, syempre yung mga drone-mounted camera. Pili po ang Pagcor ng 8 grand winners sa bawat kategorya. At sa conventional category, tatanggap po ng 100,000 pesos plus trophy ang 8 winners. Doon naman sa mobile at drone categories, yung 8 winners ay tatanggap ng 50,000 pesos at trophy. Ang deadline po ng pagpapadala ng inyong mga entries ay June 30, 2026. Ipadala po sa www.pagcor.ph/photocon 2026. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa pagsapit ng Holy Month of Ramadan, mamamayan, hinihikayat ng PNP at ang pamunuan ng BARM na magkasundo, magkaroon ng pagkakaisa at ibalik ang tiwala sa isa't isa. At itali na balita malakay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel.
Sa panibagong insidente ng pananambang sa Dato Saudi, Maguindanao del Sur, kung saan isang patay at isang sugatan sa pagsisimula ng Holy Month of Ramadan, nananawagan ng pagkakaisa, pagpapakumbaba, pasensya at pagkakasundo si Maguindanao del Sur Provincial Police Office Director Police Colonel Sultan Salman Sapal sa kanyang mga kababayan at mga kamag-anak sa probinsya ng Maguindanao del Sur. Kung maaari daw ay ibaba na muna ang pride o ego upang ma-purify at may bisa spiritually ang intention sa pagpupuasa sa banal na buwang ito ng Ramadan. Habang hinihikayat naman ni BARM Chief Minister Abdul Rauf makakuha ang bawat bangsamoro sa mga nakakatanda, sa mga kabataan, workers, professionals, leaders at bawat mamamayan at maging siya man bilang punong ministro, ini-encourage niyang gamitin ang banal na buwang ito na ayusin ang mga pagkakahati-hati, ibalik ang tiwala at patuloy na maglakbay ng sama-sama sa pananampalataya at responsibilidad. Samantala, bigo namang makita ng moon sighting team ang buwan kagabi sa Cotabato City. Dahil dito, inanunsyo ni Bangsamoro Mufti Sheikh Abdul Rauf A. Gialani na sa Pebrero 19, araw ng Huwebes, formal na magsisimula ang Ramadan sa Bangsamoro Region. Habang sa Lanao del Sur, officially declared ng Provincial Ulama Council doon na nakita nila ang buwan kagabi at ngayong araw ang kanilang simula ng Ramadan kasabay ng Saudi Arabia. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! 22 makalipas ang alas 4, mga misis. Mga misis, sa aming araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho? Abay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at may pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter, pampalambot ang kuti sa prasyong ambot kaya 1250 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog! 15,000, 15,000 po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Ano yan? Basta ginamitan po yan ng kandila. Tapos thermodynamics po ang prinsipyo. Tapos yung isang item na hinahanap natin ay gumagalaw. Ayan, ha? Ibig sabihin, mechanical. Yan. Para sayang to. 15,000, ha? Malaki-laki din to. Marami-raming bigas ka na rin mabibili dito pagka nagkataon, ha? Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagde-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. O siya, sige. Habang kayo po ay nagluluto, o kaya ay nagsashower, sagutin ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ng 15,000. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ang tropa ni Sherwin Alparo kasama ang... Sinong kasama nila? Ayan. Basta nasa barangay Kong Balay, Legazpi, Binakayan, Kawit, Cavite. Aba, meron pala ganun, ha? Barangay Kong Balay, Legazpi, sa Binakayan, Kawit, Cavite. Nag-iikot sina Sherwin Alparo para magbigay ng cash at regalo. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH mini component? Eto na! Sayang naman, no? Na-eliminate pala si Alex Iala doon po sa 2026 Dubai Tennis. Mamaya, antabayan po ninyo mga detalye, ha? Ang ating word of the day ay opicious. Opicious. Ayan. Sa Tagalog daw po ay mapanghimasok. Sa Ilocano, manamdul. At sa Cebuano, masamok. Samukan. Ayan, ha? Yan daw po ang ating word of the day. Magandang umaga, Pilipinas! Isang daan at isang dating miyembro ng NPA sa Southern Mindanao sumuko sa gobyerno. Detalye na balita mula sa Action Radio Davao mula kay Jun Soterma. Buntag ni mo, Jun.
Mayong buntag usab Kuyang Angel, aabot sa 101 na dating aktibong miyembro ng Communist Terrorist Group o New People's Army mula sa Southern Mindanao Regional Command ang kusang loob na sumuko sa gobyerno. Kahapon, Pebrero 17, 2026, sa bilang na ito, 3 ang sumuko sa Davao Oriental Police Provincial Office na ipiniresinta ni Dupo Provincial Director Police Colonel Richie Bukol, habang 98 naman mula sa 66th at 67th Infantry Battalion sa ilalim ng 10th First Infantry Brigade na kinatawan ni Brigadier Commander Brigadier General Vince James Bantilan. Kasama sa isinukong ebidensya ang 42 na iba't ibang kalibre ng armas, 88 bala at ilang dokumento na ginagamit noon sa kanilang operasyon. Ang mga sumuko ay formal na iturnover sa pamahalaang panlalawigan ng Davao Oriental sa pangunguna ni Governor Nelson Dayang Hirang na nangako magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong at suporta sa mga dating rebelde. Ayon kay Brigadier General Bantilan, naging posible ang mass surrender dahil sa pagtutulungan ng militar, kapulisan, mga opisyal ng barangay at komunidad. Sa ilalim ang grupo sa de-radicalization process at reintegration program at susuriin din kung sino ang kwalipikado sa iklip ng DILG. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Maganda umaga, Pilipinas! Iniutos naman ni Agriculture Secretary Francisco Jun Laurel ang paglikha ng isang Coffee Industry Development Office. Hudyat ito ng malaking pagbabago kung paano pinamamahalaan ng gobyerno ang nahihirapang sektor ng kape. Sa ilalim ng Department Order No. 6, ang bagong opisina ilalagay sa ilalim ng Office of the Undersecretary for Special Concerns at Official Development Assistance o ODA ng Department of Agriculture na ngayon ay pinamumunuan ni Undersecretary Jerome Oliveros. Isa-centralize ng CIDO o ng Coffee Industry Development Office ang mga programa, pondo at polisiya para sa kape na natin magkakahiwalay sa iba't ibang unit at magkakaroon na ng isang pangunahing tanggapan ng sektor. Ang kautusan ay nakabatay sa Executive Order No. 292, Administrative Code of 1987 na nagbibigay ng kapangyarihan sa DA na suportahan ang agrikultura para sa lokal na industriya at siyempre pag-aangkat. Binigyan din ni Secretary Laurel na ang kape na matagal nang itinuturing na minor crop ay nangangailangan ng buong atensyon ngayong mga panahon ito na nagmamahal ang presyo sa buong mundo. Sinabi ni Secretary Laurel na papanahon ang hakbang na ito dahil lumalakas ang konsumo ng kape sa buong mundo. Gayon din sa mga lungsod sa Pilipinas. Ngunit nahuhuli naman ang lokal na produksyon. Tumatanda na huring kasi ang mga magsasaka, limitado ang akses sa inputs, luma ang kagamitan at kulang din sa infrastruktura. Bunga ito ang nagdudulot ito ng pagbaba ng ani, agwat sa kalidad at pagtaas pa rin ng importation upang matugunan ang lokal na pangangailangan. Long overdue yan, Secretary, ha? Kaya congratulations. Samantala, para naman sa taong ito, nakahanda ang SM Prime na gumastos ng 100 billion pesos para sa kanilang capital expenditures o CAPEX, mas mataas sa 81.9 billion pesos na ginastos o inilaan noong 2025. Kahit na tumaas na po sa 7% o umabot ng 48.8 billion pesos ang net income ng SM Prime Holdings Incorporated nitong nakalipas na 2025. Mas mataas ito kumpara sa 45.6 billion na kinita ng kumpanya noong 2024. Kumpiyansa naman si SM Prime President Jeffrey Lim na mapapanatili ng kumpanya ang malakas na kita sa kabila ng mga panibagong hamon na posibleng kaharapin ng kumpanya ngayong taong ito. Ito ay sa pamamagitan ng disiplinadong pamamahala at mas bilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga mamimili. Yun daw pong 100 billion pesos na CAPEX para sa 2026 ay gagamitin para sa pagpapalawak ng mga proyekto sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Ala, may patot sa dahan. Si Vice Ganda may patot sada sa asawa ni dating sex bomb dancer Isri Drazona matapos ang komento nito sa grupo at sa mga homosexuals. Naku, mag-Ramadan dapat nagpapatawaran tayo. Sige, pakinggan natin ang balita ni Gorgie Lula. Gorgie, good morning!
Ang dami pa rin talagang nag-react at nagbigay ng opinyon sa mga pahayag ng mag-asawang Alvin Aragon at ng dating sex bomb dancer na si Izzy Terrasona. Pati ang kapwa sex bomb na si Sunshine Garcia ay nadamay pa dahil sa ipinapakitang suportado ito ng asawa niyang Bulacan Vice Governor Alex Castro na sumayaw sa nakaraang concerts ng sex bomb. Itong si Izzy ay hindi sumali dahil sa ginamit nila ang relihiyon kaya hindi raw siya makakasali. Sabi pa ng asawa ni Izzy na si Alvin, hindi raw kaaya-aya sa Panginoong Diyos kung magiging bahagi pa raw ng sex bomb ang itong kanyang asawa at saka matagal na raw itong nag-resign sa naturang dance group. Pati ang mga homosexuals ay sinitirayan ni Alvin na sa impyerno raw ang bagsak ng mga bading. Kaya ang daming nag-react, ang dami ring nagbigay ng opinyon na kumontra sa mga pahayag ni Alvin Aragon. Kahapon sa It's Showtime ay nagpatutsada rin si Vice Ganda kaugnay sa mga sinabi ni Alvin Aragon. May isang contestant sa segment nilang Laro-Laro Pick na tinanong ni Vice Ganda kung nagbabasa ba ito ng Biblia. Ang sabi pa ni Vice Ganda, alam daw ba nito na hindi na 10 kundi 11 na ang utos ng Diyos. Ang sabi mismo ni Vice, dati 10, ngayon 11 na. Yung pang-11 na utos ng Diyos ay mag-resign ka sa sex bomb, sabi ng asawa ni Izzy. End of quote. Nagtawanan ng mga co-host ni Vice Ganda at nag-react din ang mga netizen sa patutsadang ito ng unkabogable superstar. Gorgie Runa po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Gagalit tuloy si Bentong, oh. Sorry na, Kuya Bentong. Mali pala basa ko. In-eliminate pala. Si Alex Yala ang nanalo. Na-eliminate niya yung world number 8 na si Jasmine Paulini. At pasok na ito sa round of 16 sa 2026 Dubai Tennis. Ayan, ha? Pinuntahan pa naman ito ni Jerry Baha para dun sa pasimulang laruan. Ayun. So, baliktad. Baliktad yung pagkakabasa ko. Pinataob ni Alex yung kalaban. Galing, ano ha? Congratulations. Malungkot pa naman sana ako kanina. Biglang sumigla ngayon. Thank you, Bentong. Hi, good morning sa mga taga Santa Maria, Laguna. At magandang umaga din po sa mga suki natin. Yan po sa Dubai. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa Hong Kong. Ohayo gozaimasu sa mga suki natin dyan po sa Japan. Maganda umaga, Pilipinas! Ito pa, panalo din itong makakausap ni Sherwin Alparo. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Sherwin. Yes, Kuya Angel. Ako, kung gusto nyo manalo ng 15,000, hulaan nyo na yung mahiwagang tunog. Pero kung gusto nyo manalo ng 1,000, dito ka sa amin sa Malacash. Pero itong nahuli natin ngayong umaga, nagta-tricycle dito sa Barangay Kong Balay, Legazpi. Dito yan sa Binakayan, Kawit, Cavite. Ang nahuli natin si tatay, pangalan nyo? Primitibo Gan. Si Tatay Primitibo. Gan. Talagang primitibo. Opo. Na mga sinaunang pangalan ng unang panahon. Pero ang palayo. Tandaan eh. Pero ang palayo naman niya, Tito Prime. Ayan. Peming. Ha? Peming. Pening. Talaga iba. Akala ko Prime eh. Tito, Peling pala. Peling. Ayan, ha? Peming. Peming. Parang premi. Kasi primitibo. Pemi. Ayan. Masosyal pala. Oo. Pemi. Ayan, ha? How are you, Pemi? Buti naman po. Ilang taon na si Tatay Pemi? 76. 76 lang kayo? Mukha lang 75. Diba? Oh. Congratulations. Hindi mo isiping 76 ilan kasi pag tinignan mo sa personal, parang 75 lang. Tay, ilan ang apo nyo? Natawa si Kuya dito. Ilan ang apo nyo? Nagtitinda ng prutas. Dalawa lang po. Dalawa? Ay, ba't naman ang tipid? Opo, hindi ko alam. Hindi. Ilan bang anak nyo? 4. Oh, 4. Tapos 2 pa lang ang apo. Nag-asawa na lahat? Hindi ho, isa lang ang may asawa. Isa lang may asawa? Isa lang. Yung 3? Wala pa. Binata? Dalaga? Yung isa dalaga, yung 2 binata. Binata. Ilang taon ang bunso nyo? 38. 38. Lalaki, babae?
Lalaki. Hanapan natin ng girlfriend. Hindi ho, yun ang may asawa. Ayun naman. Yun ang may asawa. yung bunso. Yung bunso pang May dalawang anak. Pero wala po kayong anak na miyembro ng sex bomb. Wala. Wala. Kasi yung officious, yung sinasabi nga daw na mapanghimasok, yung ito nga issue ngayon na kinakarap ng sex bomb ngayon dahil may sinasabi na mapanghimasok doon sa buhay nung isa sa kanilang dating miyembro. Opo. Ayan. Teka, pumapadyak bang ginaan nyo? Tricycle? Hindi ho, may motor. May motor. Bentong, may Tricycle. motor. Oo, tricycle. Kasi hindi ba? terminal to ng tricycle. Akala kasi terminal. ni Kuya Bentong pumapadyak. Oo, ayan. Sige, Mang Remy. Bigyan mo na yung premyo ni Mang Remy. Dahil Tatay Premi, sino po ang inyong paboritong announcer pag umaga? Angelo Palmones. Si Kuya Angel Palmones, meron kang 1,000 pesos. Yan, para sa iyo, Tatay. Ano pong ating word of the day para makuha nyo naman yung ating medium component? Officious. Yun ang kahulugan ay mapanghimasok sa Tagalog. Yan na dahil Sa Bisaya, samukan. samukan. At sa Mapanghimasok. Ilocano, Manamdol. ayun, galing talaga magsalita ni Kuya Angel. Lahat ng lengguwahe, kabisado. Dahil nakuha mo ang ating word of the day, meron kang medium component natin sa atin ng Astron Appliances, alagang Astron, alagang maaasahan. Available sa inyong mga suking appliance store nationwide. At hindi lang yan, dahil meron ka rin grocery bag, yan nga mula sa DZRH at sa ECS, at meron ka pang pinakamalaki, pinakamabango, pinakabago ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula, 2 kilo yan, kaya naman kahit gano'ng karaming labahan, ubos yan! Salamat po. Maraming po salamat. Pangor, salamat po. Biglang lumungkot din, Kuya. Salamat po. Para gusto nyo 15,000? Siyempre. Hulaan nyo po yung ating mahiwagang tunog. Pag hulaan nyo yung mahiwagang tunog, 15 milyon makukuha nyo. Alam nyo po ba kung ano yung mahiwagang tunog natin? Diego. Naku, Kuya Angel, wala na namang nanalo ng 15 mil mo ngayong araw. Ay, di 16,000 na bukas. Bukas magiging 16,000 na naman yan. Naku. Pero wag nyo naman pabutin. Huwag nyo naman pabutin ng 30 mil. Maawa naman kayo sa akin. Masakit sa bulsa yan. Kaya mo naman yun. Madali lang sa'yo yun. Pero ang clue kandila. Hindi ginagamitan ng kandila. Ginagamitan ng kandila. Gumagalaw. Yan parang ang mahiwagang tunog ba natin ay tunog ng Spirit of the Glass? Hindi ba yun? Kaya naman, gusto mo na ng 1,000 na lang muna, tsaka na yung 15 mil. Yan. Lagi po tumutok sa DZRH, baka kayo nasusunod dating winner sa DZRH, Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Malacash promo. Ay, magandang umaga sa mga taga-Binakayan. Mag-iikot pa dyan si Sherwin, mga mamis. Po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunod to kapag makampit, madikit at malupit ang mancha, all you need is Pride. Ba't papahirapan ang self-concept Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitindi mancha based on tensa chocolate, Madden, Semper, and Cotton. Gawa po ito ng ACS. 39 na, makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH number 1 Na naman!